Tinawag na bogus hearing ng Gatchalian Block ang ginawang pagdinig sa Senado ngayong araw. Giit nila sa Cayetano Block, irespeto ang Senate rules at trabaho, hindi drama. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Naku Mon, parang ang dami na namang nangyari dyan sa Senado simula pa kanina umaga. Anong update lalo na tungkol dito sa hearing? Yes, Ruth, itinuloy pa nga rin yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay sa flood control scandal. Sa kabila yan ng tensyonadong tagpo na naman na nangyari dito sa Senado. Nakaakbay pa nga si Senadora Pia Cayetano sa dalawang nagpakilalang ex-Marines habang papasok sa loob ng session hall ng Senado. Kabilang ang dalawa sa 18 dating sundalo na nagpakilalang bagman umano ni former Congressman Zaldico. Una kasing hinarang ang mga ito. At kahit hinihingal pa nga, binuksan ni Senadora Pia ang pagdinig. Kasama niya rito ang iba pa mga kaalyadong senador, kabilang sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Loren Legarda at Rodante Marcoleta na siyang nagtuloy at nanguna naman sa hearing bilang chairperson ng komite. Pero dahil wala ang mga tauhan ng komite, si Cayetano, Senator Alan Peter ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga tumayong testigo. Nagsimula raw magtrabaho ang mga nagpakilalang ex-Marines kay dating Congressman Zaldico nang maupo ito bilang Appropriations Chair ng Kamara. Idinetali nila ang tungkol sa mga maleta na naglalaman umano ng pera na inihatid daw nila. Giit nila, nahahati raw sa 3 sukat ang mga maleta. Merong small, medium at large na idinedeliver nila ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Nasa 20 hanggang 25 million pesos daw ang nasa small, 40 to 50 million pesos naman sa medium, habang nasa hanggang 70 million pesos ang sa large size ng maleta. Kasama sa mga nabanggit na pinagdalahan umano ng maleta ay sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dati na itong nabanggit at itinanggi na rin nila ang mga nasabing paratang. Nabanggit din ang pangalan ni Senators Erwin Tulfo at Tito Soto. Pati na rin ang ilang pangalan ng mga kasalukuyan at dating kongresista na dinalhan din umano ng mga pera. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senator Soto ang alegasyon na pa-OMG pa nga ang senador. Hindi raw siya senador mula 2022 hanggang 2025 gaya ng nabanggit. At ang binanggit daw na EA niya na tumanggap ng pera na Mark ay namatay na noong taong 2015. Hirit pa ni Soto, huwag kayong patol ng patol. Pinabulaanan din ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyon naman laban sa kanya. Heto, pakinggan natin. Well, it's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? It was definitely it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Samantala, Ruth, itinanggi naman ng mga dating Marines na tumanggap sila ng pera o nabayaran sila para gumawa ng gawa-gawang kwento. Wala namang dumalo mula sa Ombudsman, DOJ, DPWH na inaasahan din sanang tetestigo sa naturang committee hearing. Sa ngayon, sinuspend na muna itong naturang pagdinig at umaasa si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila haharangin oras na ipagpatuloy ang naturang hearing sa susunod na linggo. Sa pahayag naman ng New Majority Block, hinihikayat nila ang mga kapwa-senador na abandonahin ang anilay bogus na hearing at irespeto raw ang rules, quorum, maging ang leadership ng Senado. As of the moment, nagbibigay ng pahayag sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta sa media kaugnay nga sa nangyayaring sigalot dito sa Senado maging sa ginawang hearing ngayong umaga na umabot ngayong hapon. Ruth? Mon, may naipaliwanag ba yung anong bearing niya ang hearing na yan? Kasi nga, di ba sinasabi ng New Majority bogus yan. Tapos paano yung on the record ba ng mga testimonya dyan? Anong mangyayari? Alam mo, Ruth, ang iginigit naman ng Cayetano Block that their hearing is also legitimate or legit
technically, dahil nga siya pa rin naman daw ang Senate President at hindi naman daw dapat na bago yung mga naturang committee leadership gaya ng ginawa raw ng Gatchalian Block, no? Kaya naman ang sinasabi pareho itong sinasabi ng Cayetano Block, hindi nila in-honor yung ginawang pagbabago ng leadership ng Gatchalian Block. Kaya naniniwala sila that the committee leadership stays. Kaya nga kanina si Senator Pia pa rin ang nanguna sa Blue Ribbon Committee at di nila kinikilala si Senator Erwin Tulfo na itinalaga na nga ng Gatchalian Block noong kahapon, no, nang siya ay matalaga bilang bagong committee chairperson sana ng makapangyarihang Blue Ribbon. So kanina naging issue din dahil hindi naka-live broadcast itong naturang hearing sa Senate YouTube account at sa social media nila. Bagay na inutos daw ng bagong talaga naman na Senate Secretary sa Sergeant at Arms sa pinaputol nga yung naturang live broadcast. Bagay na kinekestyon at talagang sinabihan or binalaan ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng maharap sa kasong kriminal ang sino man na magtatangka raw na haharang at talagang pipigil rather sa ginagawa nilang committee hearing at investigation nga kaugnay sa flood control scandal. So lumalabas na pinakatali ang kamay dito, alam mo Ruth, ay yung mga tauhan ng Senado na gulong-gulo na rin kung sino ba talaga ang susundin dahil sa dalawang magkabilang block na namumuno dito sa Senado. Ruth? Maraming salamat sa ulat na yan, Simon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.